siniset niya lang yung trap sa kanila para magmukha silang tangier o dumb. And they will become dumber. Mas bobo ang labas nila kung mag-file sila ng kaso. Ang gusto lang talaga nila, they were trying to exact an admission that will fall under extrajudicial confession. Sa kanila, nakakalimutan nila na number one, yung extrajudicial confession has certain legal requirements. Number one, it should be given outside of judicial proceeding. Number two, it should be reduced into writing. Kailangan nakasulat yun. And number three, with the assistance of counsel. And number four, pag yun ay, halimbawa, merong akusado na ako o inadmit at confess ng krimen niya, kailangan yung prosecutor, yung mga piskal, pagdating sa hukuman, they will have to introduce evidence outside of the confession. Meaning, hindi lang yung confession kailangan, mag-introduce ka ng evidence na totoong may krimen naganap, saan naganap, anong mga kalakatan ang pangyayari bago naganap ang krimen. Kaya with respect doon sa sinasabing inamin niya yung pagpatay sa anim, di ba? May sinabi, may pinatay siyang anim. Natatanda mo yun? Kaya sabi ng mga, inamin niya. O di, extrajudicial confession yan. O unang-una, alam mo, sabi ko sa article ko, yung pag-amin na yan, you can look at it in two ways. Either it's a bluster, an exaggeration, para to strengthen, palakasin yung myth or legend niya na killer siya. Bakit? Kasi yun ang ginamit niya para takutin ang mga kriminal sa Davao. At yun din ang ginamit niya bilang presidente. Kaya lalo niyang pinalalakas yun sa pamamagitan ng pagkikwento na mamamatay tao siya ng mga kriminal. O yeah, pwedeng ganon. Or siniset niya lang yung trap sa kanila para magmukha silang tangier o dumb. And they will become dumber. Mas bobo ang labas nila kung mag-file sila ng kaso. Kasi yung admission na yun na sinasabi, it will not stand in court. It's a misnomer. They will never stand in court simply because hindi yun talaga extrajudicial confession or admission kasi may legal requirements nga. Eh, ang problema, nakakalimutan ng mga yan. Hindi naman mga abogado. At yung isang abogado rin, nakakalimutan niya rin. Oo, kasi Attorney Sal, yung mga law student nga, laging nanonood sa, may mga maraming law student, Attorney Sal, na nanonood sa programa mo. And some of them were asking me kung sapat na ba ang isang pahayag when you done it publicly, when you are televised, or katulad ng former President Rodrigo Duterte sa isang hearing sa camera, ay kailangan na pwede nang gamitin as evidence against him. Pero ang titingnan pa rin ba ng Korte, Attorney Sal, hindi yung mga sinabi niya, kundi kung ano yung magiging ebidensya para tumayo yung mga accusation laban sa kanya? Kung i-konkreto natin yung gaya na sinabi niya, I killed 6 criminals. Tinanong siya, ano mga pangalan nun? Ba't ko naman tatanungin pa mga pangalan nun? So, magpapile ka ngayon. Dahil inamin mo, pinatay mo pala anin. So, magpapile ka ngayon sa piskalya. Ang unang tanong ng piskalya sa'yo, ng piskal, pumatay si Duterte ng 6? Sino itong mga pinatay niya? Hindi ko sinabi, Sus Maria Josep. Hindi sabi ng piskal, sira pala ulo niyo Paano ko naman ito uusigin? Wala naman palang pangalan Hindi ko alam kung sino ba itong mga tao ito. Kasi kailangan nga, maliban doon sa inako mo, kailangan ipakita mo ron, sino ba yung mga pinatay? Kailan ba pinatay yan? Saan ba nangyari yan? Baka wala pa akong jurisdiction niya kung totoo ba. Kailangan malaman natin ang mga kalakaran surrounding the murders. Otherwise, ano mangyayari? Useless.